Sa mundong ginagalawan natin ngayon ay bibihira ka ng makaranas ng kabutihan at mahirap na rin ang magtiwala. Sa bawat pagkakataon na may isang tao na namamalimos ng pera, ay imbes na kaawaan ay kinaiirata pa sila ng marami at inaakusahan pa ng masasamang bagay. Hindi nila alam na sa likod ng kanilang madumi at sira-sirang damit ay naroroon ang isang taong napupuno ng mabuting puso at pagpapahalaga sa kapwa. Kung mapapansin lang natin ang mga bagay na yon, ay magagawa nating tulungan ang isa sa kanila. Nang sa gayon, ay magkaroon tayo ng mundong masaya at mapayapa. Ang istoryang ito ay naganap sa kapital ng Republika ng Kenya sa bansang Afrika sa siyudad ng Nairobi. Dito ay makikilala natin ang isang bata na kilalanin natin sa pangalang John Towu. Na gaya ng ibang mahihirap na bata, ito ay nag-aabang ng mga nahintong sasakyan sa daanan para mamalimos ng barya. Wala siyang kahit sinumang kamag-anak, kaya kailangan niyang gumawa ng sariling kilos para mabuhay. Siyempre hindi naman lahat ng nagdaraang sasakyan ay nagiging mabuti sa mga batang gaya niya, pero kanya na itong nakasanayan. Isang araw ay lumapit na naman siya sa isang sasakyan para mamalimos. Pero ang kanyang nakita sa loob ng kotse ay labi sa kanyang nagpabigla. Ang nagmamaneho ay isang babae at maraming tubes na nakadikit sa kanyang katawan na nakakonekta sa naglalakihang cylinders. Sa loob ng kotse ay napuna din ng bata ang isang aparato na hindi niya malaman at hindi niya rin matukoy kung saan. Kaya naman napatanong na ang bata kung bakit maraming tubes na nakadikit sa kanya at bakit may dala siyang mga lobo. Ang driver ay kilalanin natin sa pangalang Gladys Kemande. Nalalagay siya sa isang treatment dahil malaking problema niya sa baga. At para magpatuloy ang kanyang buhay, ay kailangan niyang umasa muna sa mga oxygen cylinders at generator sa lahat ng oras. Paglalabas ng kotse, ay nagwi-wheelchair naman si Gladys kung saan nakakabit pa rin ang ilang breathing equipment para makahinga siya ng maayos. Nagawang sabihin ni Gladys kay John ang lahat matapos ipakita ang lahat ng equipment sa kanyang kotse. Si John, dala ng pagkagulat sa istoryang kanyang nadinig, ay napaluha ng sobra. Naunawaan bigla ni John na sa kabila ng paghihirap na kanyang pinagdadaanan ay may mga tao pa palang mas higit na nahihirapan. Kapag ang isang tao ay nawala ng magandang kalusugan, ay wala nang importante para sa kanya. Napapaluha na lang siya sa sobrang lungkot dahil wala siyang magawa para makatulong sa babae. At dahil hindi niya malaman ang kanyang dapat na gawin, ay nagawa niyang iabot kay Gladys ang lahat ng barya ng kanyang kinolekta. Alam ni John na maliit lamang na pera ang kanyang nakolekta, pero nais niyang talagang makatulong sa anumang paraan. Sinubukan ni Gladys na pakalmahin ang kanyang sarili. Halos bumagsak naman ang bata nang kanyang hawakan ang kamay nito. Isang bata ang umiiyak sa tabi ng isang sasakyan na agad umagaw sa pansin ng iilan. Dito na nagawang lumapit ng isang tao para magtanong kung ano bang problema at nangyari. Nang malaman ng lalaki ang tunay na nangyari, ay nagawa na niyang kumuha ng ilang larawan at nagawa niyang ipost sa internet kadikit ng istoryang ating nadinig. Ang kabutihan at awa na ipinakita ng bata ay sadyang nagpagulat sa maraming tao at nagdulot ng pagtugon sa kanilang mga puso. Ilang araw pa lang ang nakakalipas ay ganap nang nag-viral ang mga larawan sa buong mundo ng social media. Ito ay tuluyang nagsagawa ng pinaminon na sadyang nagpabago sa buhay ng dalawang malulungkot na personalidad na sina Gladys at John. Libo-libong tao ang nagawang makaipon ng $80,000 mula sa internet. Dahilan
para matulungan nila si Gladys na magpunta ng India para sa treatment. Ang babae na nasa 32 na ay nagawa pang maging malakas at makabawi. Ang social media naman ay napuno ng malalalim na konversasyon at pag-uusap na may kinalaman sa nangyari. Nang dahil sa naging impluwensya ni John, ay nabigyan na rin siya ng pagpapala. Nang ganap na siyang maampon at magkaroon ng bagong ina. Isang babae na likas na mabuti at masiyahin. Ay nagawa niyang kunin ang bata para maialis na sa pamumuhay sa kalsada. Nakakapag-aral na si John at nagkaroon na ng maayos na masisilungan. At syempre, ang pinakaimportante ay ang pagkakaroon niya ng mapagmahal na ina. Ang sinserong pag-akto at pagpapahalagang ipinakita niya sa kapwa ay nagpabago ng malaki sa buhay ni John. Gayun din sa marami pang iba na naniniwala sa kani-kanilang mga abilidad. Matutupad ang lahat basta't marami tayo nagtutulungan at walang hamong hindi natin kakayanin na hindi natin makakayang ligtasan. Makakaya natin tuparin ang hiling ng bawat isa basta't mag-ugali lang tayo na parang si John kahit minsan lang. Isang bata na nagawang ibigay ang lahat ng kanyang napag-ipunang pera para maibigay sa isang taong na may sakit at mas nangangailangan.